Pero may mga badyaw kasi na malalakas pa or pwedeng mag-apply sa mga palengke dyan na pwedeng mag-cargador, gano'n. Pero kahit pa paano, nakakaawa pa. Bibigay ng sobre, tapos iba namumura. Nagmumura yan. May mga sakit na mahirap gamutin kapag ang sugat ay matagal at malalim na. Pero may mga karamdamang mas mahirap gamutin lalo na kung tinanggap na ng katawan ng sakit bilang bahagi nito. Sa mga lansangan ng Maynila, makikita ang mga batang badyaw na naglalakbay hindi sakay ng mga bangka tulad ng kanilang mga ninuno, kundi sakay ng jeep. Hawak ang maliit na pirasong papel na nagsusumaong mabigyan ng kaunting barya. Hello ulit mga kuya, ano ang pangalan nyo? Ikaw muna kuya. Leader po. Leader, ikaw kuya? Agi. Agi. Akmel. Akmel. Ilan taon na kayo kuya? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Pero yung birthday nyo, alam nyo ba? So hindi kayo nagdidiwang ng birthday nyo? Hindi po. Pati ikaw kuya Agi. Alam mo kung ilan taon ka na? Ikaw kuya Rakmel. So alam nyo lang pangalan nyo, pero yung edad nyo, hindi nyo alam dahil hindi kayo madalas nagdidiwang ng birthday. Taga dito kayo? Sa Pasay? Hindi. Saan kayo tumutuloy? Sa Maharlika po. Maharlika. Maharlika, Taguig, sa Taguig. Dito sa kahabaan ng Taft Avenue namin natagpuan ang magkakapatid na si Dieter, Rakmel at Agi. Sa murang edad, tinulak na sila ng kahirapan upang maghanap buhay. Ang kanilang mundo ay umiikot na sa maingay at mausok na kalsada. Sa Maharlika, Taguig kayo, ano yun? Nangungupahan kayo or may bahay kayo doon? Nangungupahan. Magkano ang upa nyo doon? 1.5. Ano? Isang araw. So sa isang buwan, magkano yun? Siguro mga 1.5? 1.5 po. Isang buwan. Tapos ilan kayo doon sa bahay nyo? Sandali lang. Bale po, 5. 5. 3 kayo, tas yung nanay tatay nyo? Tama ba? Bali, 5 kayo. Ang sobre o ang pao madalas nating ibinibigay o natatanggap tuwing Pasko o Bagong Taon. Pero para sa magkakapatid, araw-araw na itong daladala, hindi para magbigay ng aginaldo, kundi para manghingi ng kunting barya sa mga tao. Tubong hulo si Dieter. Hindi gaya ng kanyang mga kapatid, nasa Maynila na ipinanganak at natutong magbanat ng buto. Paano kayo napunta dito sa Maynila? Simula ba pagkabata mo, nandito ka na sa Maynila? Opo. Pero yung dati po, nasa ulo ako. Maliit pa ako, nasa ulo na po. Dati nung maliit ka, nasa hulo pa kayo. Pero sila kuya, Batong na kami, hindi pa lumalabas. di pa sila. Pero so lumaki sila dito na sa Maynila. Hindi sila lumaki sa hulo, ikaw lang. Dati, anong ginagawa mo sa hulo? Yun, mangisda. Nangingisda. Kailan kayo lumuwas? Malaki ka na. Kilala ang badyaw sa ibang pangalan gaya ng Sama di Laot, Laot o Orang Laot. Madalas silang tawaging sea gypsies, mga taong naninirahan noon sa bangka na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Pilipinas mula Basilan at Tawi-Tawi hanggang Hilagang Malaysia at Hilagang Indonesia. Ang mga badyaw ay kilala bilang mga magigiting na mangingisda na mahigit 1,500 taon nang gumagamit ng epektibong pamamaraan ng pangingisda. Gayunpaman, sa nakalipas na 50 taon, nakaranas ang Pilipinas ng mabilis na pagtaas ng populasyon na nagdulot ng matinding pagkaubos ng mga isda. Dahilan upang mawalan ng paraan ang mga badyaw na mapanatili ang kanilang kabuhayan. Hindi pa kayo nakakapag-aral. Kahit si
Kuya Agi, hindi pa rin siya nag-aaral. Pero may nanay at tatay kayo, di ba? Anong ginagawa ng nanay at tatay niyo bukod sa pagbebenta ng singseng tsaka ng relo? Lang pong ginagawa namin. Yun lang talaga hanap buhay nyo. Tapos, pinagsasama-sama nyo lang yung kita nyo. So, paano yun? Binibigay nyo ba sa magulang nyo o sa inyo lang yung napapalimusan nyo? Sa magulang po talaga. Sa magulang. Upang mas maunawaan ang kanilang trabaho, dinala kami ni Dieter at Aggie sa jeep at dito nakita namin kung gaano kadedikado ang magkakapatid na makaligom ng pera sa bawat jeep na kanilang sinasakyan. Sobre, bakit? Nanghihingi ka ng barya. Para saan yung barya? Pangkain. Pasensya na, minsan may pambigay, minsan wala. Mabigay ka, di maubos-ubos yan eh. Alam, bigyan mo lang. Yung ibang badyaw naman, kaya naman mag-work, pero hindi nila pinipilit, lalo na yung mga malalakas pa. Understandable kasi if na matanda. Pero may mga badyaw kasi na malalakas pa or pwedeng mag-apply sa mga palengke dyan na pwedeng mag-cargo or ganyan. Pero mas pinipili nilang mamalimos, tapos ginagamit pa yung bat. Yung mga badyo po kasi, sila eh, dapat hindi talaga sila sinotolerate na gano'n kasi namimihasa sila. Kumbaga dapat talaga yung gobyerno natin, bigyan sila ng talagang kakauspan hanap buhay. Kasi yung mga bata, sumasampa sa jeep, nakakatakot, baka mamaya madisgrasya, di ba? So, parang ang mas may kaya pa nga yung iba eh, mga badyo eh. Tutusin eh, di ba? Pero kahit pa paano, nakakaawa pa. Positive lang sila dito sa amin. Pabalance sa hero yun. Namamato yun. Sa bahay mga yun. Mamato po? Oo. Bibigay ng sobre, tapos iba namumura. Nagmumura yan. Tapos namamato. Dapat pinauwi na sa probinsya yan. Sa probinsya. Kasi yan mga Bisaya, mga yan. Ang bawat araw sa tatlong magkakapatid na ito ay punong-puno ng pagsubok. Ang pangungutya ng iba, ang init ng araw, at ang kawalan ng kasiguraduhan kung may pagkain ba silang may uuwi. Meron ka bang pangarap paglaki? Opo. Meron? Anong pangarap mo paglaki? Gusto ko magkaroon ng mabuting asawa. Gusto mo magkaroon ng mabuting asawa. Anong trabaho ang gusto mo? Ganito rin. Ganito lang din. Bakit ano ba kuya? Wala kang ibang alam na trabaho? Ay, ibang gawain? Halimbawa, construction o kaya yung pagpipinta. Alam niyo yung mga yon? Yes. Ito lang yung alam mo, yung pamamalimos. Kasi simula bata ka pa lang, ito na yung ginagawa mo. Pero hindi, sabi mo nangingisda ka, di ba? Oo, dati yun. Dati. Nung malit pa ako sa work. Bakit ngayon? Pero dito na ako talaga lumaki. Pero kung papipiliin ka, pangingisda o yung ganitong pagmamalimos, anong pipiliin mo? Wala nang pinagkaiba, pareho lang. Wala kang pinagkaiba? Pareho lang. Bakit sa pangingisda, wala bang kita? Meron din po, pero matumal eh. Matumal lang. Sa tuwing dumadami yung flow ng migrasyon ng mga badyaw, unti-unti silang nawawalay doon sa kanilang natural habitat. Dahil sa pananatili nila sa Metro Manila, ang isang tendency ay unti-unting mawala yung maritime skills nila. Siyempre, ang husay niyan sa ang husay niyan sa paglangoy. Habang tumatagal yung panahon na naninirahan sila sa kapatagan, lalo na yung susunod na generation, merong pangamba na unti-unting mawala yung ganong element ng maritime skills. Alam mo ba kung saan ginagamit mo? Alam mo ba kung saan ginagamit mo? Marami sa kanila hindi marunong magbasa o sumulat. Sa simpleng pagsulat ng kanilang pangalan, tila isang hamon na para sa kanila.
Ang mga letras sa papel ay parang alon na mahirap hulihin. Isang mundong hindi nila kailanman naranasan. May iniisip yung ibang tao na kunwari mga masasama daw kayo, kumbaga natatakot sila sa inyo. Bakit kaya nila iniisip yun sa inyo? Sila lang po ang decision. Sila lang nag-iisip, no? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga kayo ganon. Ano ba yung mga iniisip sa inyo ng ibang tao? Ba natatakot? Bakit sila natatakot? Baka nakawin. Nanakawan nyo sila, akala nila. Pero sa totoo lang, Wala po kami naman. ano lang ang gusto nyo sa kanila? Mga malimos lang, mga ganun. Malimos lang. Merong sense ng adhering. May implicit, hindi man sinasabi halimbawa ng ilang mga taga Metro Manila, pero implicit to minsan sa kamalayan yung ideya na since technologically advanced tayo, superior tayo kesa dun sa mga kapwa natin or yung mga kapatid nating katutubo sa ibang mga area. Isa sa mga pangunahing susi para masolusyonan ito ay yung sistema pang edukasyon. No, paramihin yung mga seminar ukol sa mga Badyaw, hindi lang sa nila, sa iba pang mga katutubo natin, at isa yon sa, I think, unang hakbang pa lamang. Paano kapag bibigyan kayo ng oportunidad na pumasok sa eskwela para makapag-aral? Gusto nyo? Gugustuhin nyo? Hindi, gusto ko lang talaga kahit paano may matutunan ako, kahit konti. Kahit konti. Mahalaga ba para sa'yo yung pag-aaral? Bakit? Gusto ko lang talaga matuto. Ikaw, Kuya Rockmel, gusto mo ba mag-aral? Opo. Bakit gusto mo mag-aral? Meron ako kasi pangarap eh. May pangarap ka. Mahalaga ang pag-aaral para sa'yo. Para matupad mo ang pagpopulis. Si Kuya Agi. Kuya Agi, halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon magpasok sa eskwela. Gusto mo mag-aral? Apa. Bakit? Ba't gusto mo mag-aral? Mangingisda. Mangingisda? Oo, tama naman. Pag nangingisda, kailangan may kaalaman din, di ba? O ngayon, yung nanay at tatay nyo, nasusuportahan naman kayo. Pinilit ba kayong gawin ito or kusa yung loob na ginagawa yung gawain nyo ngayon? Ginagawa namin to dahil tagirap na po. Naghihirap. Pero walang pumilit sa inyo na, mamalimos kayo, wala. Wala po, ginagawa namin to dahil gusto namin talaga magkaroon ng simpleng buhay. Ang kahirapan na kanilang pasan ay hindi bunga ng kanilang kultura o pagkatao, kundi ng lipunang nagkulang sa pagkilala at pagkalinga. Ang buhay ng mga batang ito ay marahil isang ordinaryong kwento na lamang para sa iilan. Subalit, ang kanilang sitwasyon ay sumasalamin sa iba't ibang suliranin sa ating bansa na dapat ay hindi nararanasan ng sinumang bata. Habang malalapit natin ang Hanggat tinitingnan ang mga problema sa ating bansa bilang pangkaraniwan, ang mga isyong tulad nito ay mananatiling sakit ng ating lipunan. Makalipas ang isang buwan, muli kaming bumalik sa kalsadang ito sa Pasay. Ngunit wala na ang tatlong magkakapatid. Sa muli naming pagtungo sa lugar, nalaman namin na hindi pa rin nawawala ang mga Dieter, Rockmel at Agi sa kalsada. Ano yung gusto mo maging paglaki? Maging pulis po ako. Sabi na po ng pamilya ko, tuparin mo po maging pulis ka. Sabi ko po, tuparin ko po yung sinabi. Hanggang kailan tayo magiging bingi sa kanilang musika? Ilang lata pa ba ang kailangan nilang pintigin para sila'y ating marinig? Mula sa kalsadang ito na puno ng ingay at hindi matitinag na pangarap, mula sa Maynila, magandang araw po.